Destabilisasyon, hindi rebelasyon. Yan ang buwelta ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos sa pagdawit sa kanya ni Zaldico sa issue ng budget insertions. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Yan ang bagong pasabog sa latest recorded video ni dating Congressman Zaldico. Sa mga unang video niya, sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ang idinidiin. Ngayon naman, idinamay ang presidential son at House Majority Leader na si Sandro Marcos. Kaugnay yan ng budget insertions daw mula 2023 hanggang 2025 at umano'y kickback sa flood control projects. Ayon kay Ko, aabot sa 50.9 billion pesos ang umano'y insertions ni Sandro. Ipinost pa ni Ko ang listahan ng mga proyekto. Kasama riyan ang ilang flood control at infrastructure projects mula Luzon hanggang Mindanao. Bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Kwento pa ni Ko, may pagkakataong nagalit pa ang batang Marcos. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatanggal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Agad-agad namang naglabas ng statement si Congressman Sandro. Aniya, madaling humarap sa kamera mula sa ibang bansa at magpakawala ng kasinungalingan. Ang mga banat daw ni Ko na siyang bagong kampyon ng mga DDS ay malayo sa realidad. Sana raw ay maalala ng publiko na walang kredibilidad si Zaldico. Malinaw daw ang kanyang interes na maglabas ng mga video para pabagsakin ang gobyerno. Ito rin daw ang taong alam mismo ng ating mga kababayan na arkitekto ng gulong ito, pero ngayon ay iniinsulto pa ang publiko sa paulit-ulit na linyang wala siyang nakuha. Ang tanging landas daw na nakikita ni Ko para sa sarili ay maghasik ng gulo sa politika sa pag-asang makaligtas sa sariling kaso. Gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto sa kanyang mga krimen. Ipinunto rin ni Sandro ang pagkakatanggal ni Ko bilang Appropriations Committee Chairman. Matatandaang si Sandro pa ang nagmosyon noon na alisin si Ko. Giit pa ng presidential son, si Zaldico ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya, kaya wag daw magpapabudol. Hindi raw ito rebelasyon, kundi destabilisasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.